Kabanata 4871. Ang ganda ng Qin-Tian Sword. Hinawakan ito ni Feng Qi gamit ang isang kamay at kinuha ang Qin-Tian Sword, ordinaryo, ngunit ang salitang, Qin-Tian, ay nakasulat dito, na naging dahilan upang hindi ito maitago ni Feng Qi. Ang pananabik sa kanyang mga mata ay hindi masabi. Qin-Tian Sword, ito ang Qin-Tian Sword. Hahaha. Ito ang banal na sandata ng 9 Supreme Beings. Ang walang kapantay na Qin-Tian Sword, na pinagpala ng tadhana ng langit, ay kayang baguhin ang langit at lupa. Ang Qin-Tian Sword ay talagang nararapat sa pangalan nito. Pulong ni Feng Qi sa kanyang bibig. Tuldok. Pumubulong sa kanyang sarili, hinawakan niya ng mahigpit ang Qin-Tian Sword, ngunit nakaramdam siya ng matinding pang-aapi. Napakakapal at nakakatakot ang espadang ito. Hindi inaasahan ni Feng Qi na magiging sobrang nakakatakot ang Qin-Tian Sword, at labis siyang nabigla. Kahit na siya mismo ang gumamit nito, tila hindi siya ganoon kakinas. Sa oras na ito, bagamat nagustuhan din ni Jiang Chen ang Qin-Tian Sword, ang mas pinahahalagahan niya ay ang nakakatakot na aura sa ilalim ng Divine Blood Pool. Ito ay ang pagbabago-bago ng enerhiya ng Star Aura. Natitiyak niyang ang nakakatakot na aura sa ilalim ng Divine Blood Pool was there must be a stellar core na katago sa lupa. Hindi pa niya ito napansin noon pa man, marahil ay dahil sa Divine Blood Pool. Ang pagsasanib at pagsasama-sama ng dalawang God of War bloodline ay naging dahilan upang tuluyang natakpan ng Divine Blood Pool ang nakakatakot na enerhiya ng bituin. Ngunit ngayon, lahat ng Divine Blood sa Divine Blood, nawasak ang pool. Matapos itong ganap na lamunin, ang enerhiya ng bituin sa ilalim ng lupa ay nahayag sa oras na ito. Mukhang hindi mali ang kanyang pinili. Si Senior Longfuto ay dumating dito dahil mismo sa Star Core na ito. Gayunpaman, tinatayang wala siyang lakas ng 9 Supreme Beings at Chakravartin King noon, kaya umasa lamang siya sa dalawa sa kanila. Sa ilalim ng pag-atake, natalo si Kuimo, naiwan ang core ng bituin. Ngunit hindi nila alam na ang dalawang napakalakas na lalaki na namamahala sa 9 Heavens at 10 Earth, ang Emperor Realm Gods, ay talagang lumaban hanggang kamatayan sa huli, at lahat sila ay nanatili rito. Feng Qi, hinabol mo ako dito, at pinatay mo ang aking sinaunang hayop, pareho kayong mamamatay. Hinawakan ni Zhu Gangxi ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay, at ang kanyang galit ay umabot sa mga bituin, at ang labanan ay yumanig sa kalangitan. Ang iyong Zhengo Beast ay karapat-dapat sa kamatayan. Kung ito ay maglakas loob na hamarang sa aking daraanan, natural ko itong papatayin ng mabilis. Ikaw naman, Zhu Gangxi, dahil hindi ka pa nakakalusot sa antas ng nebula, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Hinawakan ni Feng Qi si Qin-Tian sa kanyang kamay. Tuldok. Ang espada, hindi namumungay ang mga mata, humarap kay Zhu Ganghui. Masasabi ni Jiang Chen na ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang tao ay maaaring higit pa doon. Ang kanilang alitan para sa buhay at kamatayan ay umabot sa punto na hindi sila mapaghiwalay. Mayroon akong Qin-Tian Sword, kaya bakit hindi ay reenact ngayon, ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma sa antas ng emperador, at tingnan kung sino ang huling tumawa. Ang iyong Immortal Golden Wheel, ang aking Qin-Tian Sword, isa na lang ang natitira. Panipi. Feng puno ng kumpiyansa si Qi. Pagkatapos ng lahat, nasa tabi niya si Jiang Chen at hindi siya lumalaban ng mag-isa. At ikaw, magsama-sama tayo, para hindi mag-aksaya ng oras, may kabahagi ka rin sa pagpatay sa Zhengo Beast ko. Ngayon, magpapatayan ako. Galit na sinaway ni Zhu Ganghui si Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, si Jiang Chen tumingin sa pagtingin mo sa mga mata niya, ang isa ay itim at ang isa naman ay puti. Ibang-iba sila sa dati. Ang lalaking ito ay naging mas malamig at mas masama kaysa dati. Sa kasong ito, pinilit mong mamatay, pagkatapos ay ipapasakay na kita. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, tumingin siya kay Feng Qi. Gumalaw ang kanilang mga mata at napako si Zhu Gangxi. Sa isang iglap, bumangon, tumayo mula sa lupa, at sumugod patungo sa kalaban. Alam na alam ni Jiang Chen na sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Zhu Gangxi maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na makuha ang ubod ng bituin, ang kayamanan sa ilalim ng lupa, at matitiyak niya ito. After all the hard work, it would be too frustrating kung babalik lang tayo ng ganito, di ba?
Ang lakas ng dalawang tao ay tiyak na hindi 1+1 katumbas ng 2. Si Feng Qi at Jiang Chen ay parehong nakakatakot. Sa oras na ito, dapat nilang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isa't isa maaari silang umupo at magpahinga. Napatay ni Jiang Chen at ng iba pa ang sinaunang halimaw na si Zhu Ganghei. Nakulong na sila sa labanan hanggang sa mamatay. Kahit na gusto nilang umatras ngayon, huli na ang lahat. Hindi sila pababayaan ni Zhu Ganghei kahit sa mga dulo ng daigdig. Kapag nagkita tayo sa makipot na daan, panalo ang matapang. Alam ni Jiang Chen na oras na para kay Feng Qi na magpakita ng ilang tunay na kakayahan. Kung hindi, mahihirapang harapin si Zhu Ganghei. Hayaan mong matikman mo ang Qintian Sword. Hinawakan ni Feng Qi ang mahabang espada sa kanyang kamay. Bagamat hindi niya ganap na makontrol ang Qintian Sword ngayon, ito ang sandata ng God of War, isang walang katulad na artifact, at ito, tiyak na hindi masisira ang reputasyon nito. Ang mahabang espada ay tumangay pababa, at si Zhu Ganghei ay walang awa din. Ang dalawang immortal na gintong gulong ay nabasag ng husto, direktang ikinapit ang Qintian Sword ni Feng Qi, na may kakilakilabot na kapangyarihan, na tumatakip sa kalangitan. Bang! Ang napakalaking tunog ay sobrang mapang-api na nagpamanhid sa anit ni Feng Qi. Ang Qintian Sword sa kanyang kamay ay ganap na walang silbi at hindi makagalaw, biglang nagbago. Umalis ka! Na may galit na sigaw, sinubukan ni Feng Qi ang kanyang makakaya at sa wakas ay hinugot ang Qintian Sword. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang walang kamatayang gintong gulong ni Zhu Ganghei ay nabasag, na direktang kumatok kay Feng Qi. Lumipad ito palayo at nag-ukit ng malalim na bangin sa lupa. Napakalakas. Parehong naramdaman ni Feng Qi at Jiang Chen ang matinding pang-aapi. Mabilis din at walang kabuluhan ang pag-atake ni Jiang Chen. Sa basbas ng Borderless Sword, ang Tianlong Sword ay naglaslas ng patayo at paalang, at ang mga anino ng espada ay walang katapusan, ngunit si Zhu Ganghei ay hindi mag-ingat ka rin, dalawang immortal na gintong gulong ang nasa kamay, na humaharang sa lahat ng enerhiya ng espada, at sila ay parang mga shell ng pagong, hindi masisira. Lumilipad ang mga gintong gulong, nakakatakot, si Jiang Chen ay patuloy na umaatres, kumpara kay Feng Qi, tiyak na wala siya, mas mabuti kung saan pupunta. Hindi umatras si Feng Qi ngunit umaban, nakikipaglaban sa tabi ni Jiang Chen. Inatake nila ang magkabilang panig, umaasang mailagay siya sa isang pasibong posisyon, ngunit minamaliit pa rin nila si Zhu Ganghei. Sa sandaling ito, hawak-hawak niya ang Immortal Golden Wheel sa kanyang kamay, lumalabas at umaalis ng malaya, na para bang may bumabang Diyos. Sa tuwing ipapalabas ang Immortal Golden Wheel, ang umaalingaw-ngaw na pagbabago-bago ng Origin Qi ay nasusuka at nanginginig. Ang Tianlong Sword at ang Qintian Sword, ang dalawang espada na pinagsama, ay nabigong makakuha ng anumang bentahe sa mga kamay ni Zhu Ganghei, at sila ay hinabol at binugbog ng kalaban. Ang mabigat na presyon ng walang kamatayang gintong gulong, na may talim ng banal na sandata, halos madurog sila Jiang Chen ay hindi makahinga, at ang bibig ng tigre ni Jiang Chen ay pumutok na. Ang Tianlong Sword ay walang anumang kalamangan sa harap ng Immortal Dragon. Kahit na ang Qintian Sword ay pareho. Ang taong ito ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, nabigo pa rin silang makapasok sa antas ng nebula. Maaaring ito ang pinakamagandang masamang balita para sa kanila. Feng Qi, ano ang mga pamamaraan mo? Ang pagtatago at pagtatago ay hindi isang bayani. Kung gusto mong mamatay, papatayin kita, ang pinakamalakas. Hahaha, kumilos tayo. Gusto ko ring makita kung paano ka makakaligtas sa aking mga kamay, maghintay ng ilang galaw. Galit na galit si Zhu Ganghei kaya iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, lumilipad ang mga gintong gulong, hindi mapigilan. Kung hindi niya hawak ang Qintian Sword sa kanyang kamay, matagal nang natalo si Feng Qi. Ang lahat ng mga marka sa Tianlong Sword ay may butik-butik. Sa oras na ito, ang presyon kay Jiang Chen ay palaki ng palaki. Ang walang kamatayang gintong gulong ay parang isang bangungot, paulit-ulit itong tinatamaan, na ginagawang imposible para kay Jiang Chen na maiwasan ito. Ang pakikipaglaban sa malapit na labanan, na may mabigat na pressure na bumabagsak, ito ang pinakadirekta, malupit, at primitive na labanan.
Ang labanan ay tungkol sa kung sino ang maaaring magtiyaga hanggang sa wakas. Ang walang katapusang pinagmulang enerhiya, ang nakakabaliw na pag-akyat, at ang nakakagulat na kapangyarihan ay walang kapares. Kapwa sina Jiang Chen at Feng Qi ay umabot sa isang sandali ng buhay o kamatayan. Walang makakatalo sa akin, walang kwenta kayong dalawa, hahaha. Si Fei Yang ay nangingibabaw at mayabang. Si Zhu Gangxi ay parang isang Diyos, na higit kay Jiang Chen at Feng Qi, ngunit sa huling pagsusuri, ang taong ito ay masyadong malakas, kaya naman siya ay sobrang nakakatakot at natatakot. Okay, dahil pinilit mong mamatay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Si Feng Qi ay gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang kulog at apoy ay nagsanib, at isang nakakatakot na pinagmula ng kulog ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Bilang karagdagan sa kanyang pinagmulan ng kulog, mayroon ding ang 4 na nakakatakot na kulog ay pawang mga kulog na pinumula sa mga dayuhang bagay, kaya hindi sila dapat katakutan. Gayunpaman, nabigla si Jiang Chen sa pagkuha ng pinagmulan ng kulog. Ang Feng Qi na ito ay talagang hindi simple. 5 Thunder Seals. Nang magsanib ang 5 Thunder Seal, bumagsak ang mga ito mula sa langit. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog at ang nakakagulat na selyo ng painting ay dumating ng labis. Ang sindak ng 5 Thunder Seals ay naging sanhi ng pagtama ni Jiang Chen sa kanyang mga labi. Dila, itong Feng Qi ay kumokontrol sa pinagmulan ng kulog at napakalakas. Talagang hindi siya isang lampara na matipid sa gasolina. Ang 5 Thunder Seals ay parang isang malaking lambat sa pagitan ng langit at lupa, na bumabalot kay Zhu Ganghe sa harap niya. Ang kulog at apoy ay nagsanib. Bang! 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 Isang tahimik na bagyo ang tumama sa walang kamatayang gintong gulong. Si Zhu Ganghui ay naligo sa kulog at apoy, ngunit sa huli, hindi siya nasugatan. Inabot ang kanyang base, napaatras ng ilang hakbang si Zhu Gangxi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin at isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang hindi ganoon kalakas ang iyong lakas. Masyadong mataas ang tingin ko sa iyo, Feng Qi. Ganyan ba ang lakas mo? Hahaha. Ang pagtawa ni Zhu Gangxi ay nagpadilim sa mukha ni Feng Qi, medyo namutla, ngunit sa oras na ito. Gulat na gulat siya. Naging sobrang nakakatakot ba ang lalaking ito? Imposible. Ang mga mag-aaral ni Feng Qi ay humigpit, at siya ay labis na nagalit. Ngayon ay natatakot ako na siya ay talagang walang kapantay para sa kanya. Sol-M na ang mukha ni Jiang Chen, at ginamit din niya ang linkage ng kanyang mga fingerprint para i-activate ang source energy sa kanyang katawan, patuloy na tumataas, binabago ang kanyang fingerprints, at malakas na pagsuntok. Isang daliri lang ang kailangan, 9 na daliri ang pumutol sa yin at yang. 6 na demonic fingers. Bumaba mula sa langit ang 6 na itim na anino ng demonyo at dinurog sila, tulad ng liwanag sa pagitan ng langit at lupa. Hindi ito mapigilan. Ang kapangyarihan ng 9 Tribulations imprisoning heaven finger ay hindi rin napigilan. Sa madaling salita, lubos na naunawaan ni Jiang Chen ang tunay na kahulugan ng unang 6 na daliri, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang ika-6 na daliri, at hindi niya alam kung ano antas na maaabot nito. Ginalaw ng 6 na daliri ng demonyo ang mga bundok at ilog, tumagos sa kawalan, at tinamaan si Zhu Gangxi. Magaling. Malamig at hindi kumikislap ang mga mata ni Zhu Gangxiu, na may pambabaing tingin sa gilid ng kanyang bibig. Lumipad ang gintong gulong at muling hinarangan ang 6 demonic fingers. Sa pagkakataong ito, napaatras din si Zhu Gangxiang ng ilang hakbang at namutla ang kanyang mukha, medyo nakakatakot at nakakatakot. Ngunit ang Immortal Golden Wheel ay masyadong malakas, at ang kanyang lakas ay masyadong malakas. Ang takot ng 6 demonic fingers ay nagulat kay Feng Qi, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Parehong ang kanilang mga mukha ay puno ng mga Sol-M na ekspresyon. Ang epekto sa bawat oras, paulit-ulit. Nabigo ang mga labanan na magdulot ng anumang tunay na pinsala kay Zhu Gangxi. Ang 3 anino ng bahaghari ay patuloy na nagsalubong, na ang lakas ng langit ay bumagsak at ang lupa ay nabasag, na ikinagulat ng 9 heavens. Si Zhu Gangxi ay matatag na nasa itaas, nang walang anumang pressure. Sa kabaligtaran, silang dalawa ay nagtrabaho ng sunod-sunod, gamit ang kanilang mga espada ng magkasama, ngunit nabigo silang makamit ang isang tunay na mapagpasyang suntok.
Ang lakas ni Zhu Gangxi ay tila patuloy na tumataas, papalapit sa antas ng nebula, malakas. Wala siya sa antas ng nebula ngayon, ngunit mas mahusay kaysa sa antas ng nebula. Mayroon lamang siyang isang huling pagkakataon. Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi. Alam din ni Feng Qi na sa oras na ito, ang kanilang pag-asa ay nagiging slimmer. Kung sila hindi lumaban ng husto, mawawala na sila. Wala nang buhay na dapat ipaglaban. Thunder Technique, libu-libong kulog ang umuungal, ako ang nag-iisang Diyos. Si Feng Qi ay nag-trigger ng 9 na araw na kulog na apoy, at ang kulog ng langit ay ikinabot ang apoy sa lupa. Nag-apoy ang apoy, at nawala ang kulog. Sa sandaling ito, ang buong ang kalawakan ay nilamon ng pagsabog ng kulog at apoy, naligo sa kulog at apoy. Sa gitna, si Zhu Ganghe ay namamaos din at patuloy na umaatungal. Tila, ang paglipol ng libu-libong kulog ay nagparamdam sa kanya ng kaunting banta. Si Jiang Chen ay walang awa at hindi nagpakita ng pag-aalinlangan. Posibleng patayin si Zhu Gangxiang sa pamamagitan lamang ng alyansa ng makapangyarihang puwersa. Pinaganya niya ang kapangyarihan ng mga bituin at isang malaking kamay ang bumagsak mula sa langit. Ang kamay na pumipili ng bituin ay sinamahan ng libu-libong mga bagyo at nahuli ang Zhu Gang. Tuloy-tuloy na pinigilan si Gangxi, at hindi nakatakas si Zhu Gangxi. Sa oras na ito, ang mga mata ng parehong lalaki ay sobrang init, at papatayin na nila si Zhu Gangxi sa pagkakataong ito. Napakabaliw ng dalawang lalaking ito. Patuloy na umaatras si Qin Shi, nakatingin sa kanila mula sa malayo, puno ng takot ang kanyang puso. Ang orihinal niyang plano ay panoorin silang mag-away, ngunit ngayon ay wala na, he dare to move. Kung itutuloy niya, mamamatay lang siya. Handa na siyang tumakas. Kung hindi ka tao, kahit na ang isang tunay na nebula level na mandirigma ay malamang na hindi makayanan ang dalawang lalaking ito. Magiging mabuting bata lang ako. Tinilaan ni Qin Shi ang kanyang tuyong labi, ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Sa ang mukha ng ganap na lakas, anumang pagsasabwatan ay magiging imposible. Walang takasan sa lahat ng mga panlilinlang. Bagamat siya ay may tigre sa kanyang puso, ang kasalukuyang digmaan ay naging miserable sa kanya, at ganap na imposibleng magkaroon ng ganoong pagkakataon. Mukhang mamamatay na si Zhu Gang. Tumango si Kristen at sinabi. Oo, si Zhu Gangxi ay hindi nabaliw at namatay, ngunit ngayon, kailangan siyang patayin ng dalawang lalaking ito. Ito ay maituturing na isang pagpapala. Napuno ng damdamin si Qin Shi at handang lumikas, ngunit siya ay nagnanasa. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita kung ano ang magiging resulta. Heavenly Demon Transformation, 9-turn Heavenly Demon. Sa ilalim ng pagsupil ng Star Picker at ng Thunderstorm, ang orihinal na Zhu Ganghe ay malapit ng mamatay, ngunit sa kritikal na sandali, walang sinuman ang umasa na itong Zhu Ganghe, siya ay unti-unting tumayo, sa bagyo, at ang kamay ni Jiang Chen na nakakaakit ng bituin ay dahan-dahan niyang itinaas. Ang taong ito, kumaibot ang mga labi ni Jiang Chen at namutla ang kanyang mukha. Magiging demonyo siya. Magiging demonyo siya. Sa wakas ay lumubog ang puso ni Feng Qi, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya at ginamit ang lahat ng kanyang pamamaraan. Kahit na ang isang nebula level na powerhouse ay magagawa lamang ito sa ilalim ng ganoong pressure sa kanilang dalawa. Baka dead end na. Ngunit walang inaasahan na pipiliin niyang maging demonyo sa oras na ito. Hindi ko makontrol ang dalawang bloodline, at hindi ko sila masasamahan sa God of War bloodline. Pero kapag pinili kong maging demonyo, tatanggapin ko silang lahat. Pagkatapos, susundan kita at mahuhulog sa daan ng Diablo, hahaha. Ang transformation ng demonyo, ang 9-turn reincarnation, I want to becoming the biggest demon in the world. Nanginginig ang boses ni Zhu Gangxi. Sa oras na ito, ang dugo ng God of War sa kanyang katawan ay tila may maging lahat ng kanyang kabuhayan, at handa na siyang simulan ang huling pagbabago sa isang demonyo. Dapat sabihin na walang umaasa na pipiliin ni Zhu Gangxi na pumatay at maging isang demonyo. Ang hakbang na ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Qin Shi. Noong una ay naisip niya na mababaliw si Zhu Gangxi, at pagkatapos ay aanihin niya ang mga benepisyo. Hindi ba ito maganda? Ngunit ngayon tila panaginip ang lahat ng ito. Ang lakas at utak ng Zhu Gangxi na ito ay parehong nakahihigit sa kanya.
Natatakot ako na wala tayong pagkakataon, umalis na tayo. Sabi ni Chin-Chi sa malalim na boses, na sumulyap kay Kristen sa tabi niya. Okay. Nagnganga ang mga ngipin ni Kristen. Kahit ayaw niya sa mga oras na ito ay wala talagang silbi, dahil mahina na silang dalawa at wala na silang makakasabay, mamatay, imposibleng maging simple ang libingan. Ang zugang na ito ay naging demonyo sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili, at tiyak na hindi niya pababayaan silang dalawa. Panatilihin ang mga berdeng burol dito, huwag mag-alala na maubusan ng panggatong. Tara na. Kinagat ni Chin-Chi ang kanyang mga ngipin, tumibok ang kanyang puso, at mabilis lang siyang makatakas, at piniling umalis kasama si Kristen. Sa oras na ito, kahit na nakita ni Jiang Chen si Chin-Chi na umalis, hindi niya sila mapipigil. Kung tutuusin, ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo tensyonado. Kung hindi papatayin si Zhu Gangxi, walang sinuman sa kanila ang makakaalis dito ng buhay. Ang labanan sa pagitan ni Jiang Chen at Feng Qi ay puspusan, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban kay Zhu Gangxi, ngunit alam nilang lahat na kung kulang ang Zhu Gangxi, maaaring hindi maisip ang kanilang mga resulta. Si Zhu Gangxi ay lubos na nagtitiwala. Bilang isang inapo ng Wheel King na si Zhu Li, paanong hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari kung ang dalawang linya ng dugo ay ganap na pinagsama? Ang pinakamagandang resulta ay isang aksidente sa sunog. Maging isang demonyo, ngunit dahil dito, pinili ni Zhu Gangxi na magpakamatay at maging demonyo. Sa ganitong paraan lang siya magiging mas malakas. Pagkatapos maging demonyo, makokontrol niya ang kapangyarihan ng dalawang bloodline, at iyon ang tunay na malakas na tao. Ngunit kung gagawin niya ito, siya ay magiging isang tunay na malaking demonyo, ngunit para kay Zhu Gangxi, hindi ito mahalaga. Hanggat maaari siyang maging mas malakas, sulit ito. Tibak 31. Tibak 32. Tibak 33. Hawak ni Jiang Chen ang Tianlong sword sa kanyang kamay, at lahat ng kapangyarihan ng espada ay malinaw na ipinapakita sa sandaling ito. 33 araw na lang, ang 33 intensyon ng espada ay ganap na pinagsama-sama. Ito ang pinakamalakas na espada ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, hindi niya kayang ang pinakanakakatakot ay ang masira ang napakapangit na itim na enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, ngayon ay nahulog na siya sa landas ng Diablo. Sa tulong ng kapangyarihan ng dalawang bloodline, tuluyan na niyang hinayaan ang sarili niyang mahulog, sa landas ng Diablo at humakbang sa pagbabago ng Diablo. Libu-libong kulog at makalangit na prison. Ginamit din ni Feng Qi ang lahat ng paraan upang umatake. 10,000 kulog ang ginamit bilang gabay, at dumating ang Heavenly Prison at ikinandado ang Zhu Gangxi. Ang lakas ng espada at kulog ay nag-intertwine, nagbobombo ng ligaw, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang paligid bumagsak ang langit at bumabagsak ang lupa, at sa paligid ng Zhu Gangxi, sa loob ng radius na 100 metro, mayroong isang layer ng enerhiya ng itim na demonyo. Sa oras na ito, nagpapatuloy ito na lumaki at nagmamadaling lumabas sa langit, nakikipagkumpetensya sa espada ni Jiang Chen. Ang yugto ng Qi ay nakasalikop, lumalaban sa kulog ni Feng Qi. Ang walang katapusang itim na enerhiya ay lalong tumitindi, at ang nakapalibot na kawalan ay unti-unting nilalamon ng enerhiya ng kanyang itim na Diablo. Kahit na pansamantala siyang nakulong dito ng 10,000 Thunder Heavenly Prison, ang enerhiya ng itim na Diablo ay nananatili pa rin, na nagmamadaling lumabas ng 9 Heavens, Superior. Ang lakas ng espada ni Jiang Chen ay patuloy na nakalubog dito, at ang enerhiya ng itim na Diablo ay lumilipad sa siyam na langit, umaakit sa kalangitan. Malaki ang pagbabago ng Earth. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kapangyarihan ng bloodline ng 9 Supreme Lords mula sa Wheel-Winning King. Ang dalawang bloodline ay nagpupuno sa isa't isa, ngunit hindi malulutas sa isa't isa. Sila ay nagtatrabaho ng nakapag-iisa at nagkakasalikop, na bumubuo ng dalawang itim na demonyong aura, na unti-unting pumapalibot kay Jiang Chen at Feng Qi. Ang espasyo ay patuloy na pinipigilan. Ang nakakatakot na Black Devil's Energy. Nanginag ang puso ni Jiang Chen. Hindi kayang patayin ng Sword 33 ang enerhiya ng Black Devil na ito. Sa halip, unti-unti silang nahulog sa pagiging pasibo. Ang enerhiya ng itim na Diablo ay patuloy na lumalaki, at ang buong lugar sa paligid ng banal na pool ng dugo ay ganap na nilamon ng enerhiya ng itim na Diablo.
Kung ito ay nagpatuloy, nakita nila na ang mga mata ni Zhu Ganghui ay tila naging pula ng dugo. Sa ang lakas ng itim na demonyo, puno ng kakatwa at pagkatakot. Huli na ang lahat. Namutla ang mukha ni Feng Qi at patuloy siyang umatras, ngunit nakita niya ang figure ni Zhu Gangshi, na patuloy na lumalaki at nagiging mas solid sa oras na ito. Ang pagbabago ng demonyo ay hindi pa rin nila maabot. Ang kapangyarihan ng dugo ng dalawang mandirigma sa antas ng emperador, nang sila ay ganap na napalitan ng mga demonyo, ang puso ni Feng Qi ay lumubog din sa ilalim. Bagamat sinubukan nila ni Jiang Chen ang lahat ng kanilang makakaya at gumamit ng iba't ibang pamamaraan, hindi pa rin nila nababago ang lahat. Gaano man kalaki ang lakas ng espada na nalaslas ni Jiang Chen, hindi nila mapunit ang harang na nabuo ng enerhiya ng itim na diablo sa katawan ni Zhu Gangshi. 9-turn Heavenly Demon, mula sa sandaling ito, isa na akong tunay na demonyo. Hahaha. Nakakabingi ang dagandong ni Zhu Ganghe. Sa itaas ng kanyang ulo, dalawang kulay na ulap, isang itim at isang pula, ang patuloy na kumikislap at umiikot. Pagkatapos, isang bumagsak ang black gold light pillar mula sa langit, na naging sanhi ng patuloy na pagtaas ng aura ni Zhu Gangshi. Nebula level, nakalusot siya sa wakas. Humihingal si Jiang Chen. Hindi napigilan ng dalawa si Zhu Gang na maging demonyo. Nakatulong na ang transformation niya sa demonyo na makapasok siya sa Nebula level powerhouse. Ngayon, isang henerasyon ng mga demonyo, din siya ay ganap na isinilang, at ang kanyang lakas at talento ay higit pa sa kayang pantayan ng mga ordinaryong malalaking diablo. Nebula level powerhouses, sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanilang mga kamay, dumadagandong na hangin at ulap ang pumuno sa mabituing kalangitan, na ginawang puno ng inggit si Jiang Chen. Gayunpaman, sa oras na ito, tila wala silang pagkakataon. Iniunat ni Zhu Gangshi ang kanyang kamay at hinawakan ito mula sa manipis na hangin. Ang lahat ng enerhiya ng itim na demonyo ay nasalo sa kanyang kamay sa isang iglap, na bumubuo ng isang itim na ulap na kasing laki ng palad, habang ang enerhiya ng itim na diablo sa paligid ni Jiang Chen at Feng Qi na nawala din agad ang energy. Sa harap nila, si Zhu Gang ay may dalawang sungay sa kanyang ulo. Ang itim at gintong baluti sa kanyang katawan ay naging lubhang makantab. Ang kanyang aura ay mas kahanga-hanga at nakakatakot. Lalong naging emosyonal si Feng Qi. Noong una, siya at si Zhu Gangyi ay halos magkapareho sa lakas, ngunit ngayon, sila ay ganap na naiiba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong ito ay naging demonyo at nakamit ang kanyang sariling mga tagumpay, ngunit ngayon ay pinaglalaroan niya sila. Ang itim na diablo ay dinidiin. Casual na diniinan ni Zhu Ganghe si Jiang Chen at Feng Qi. Lumitaw ang mga itim na ulap sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Jiang Chen na lumulubog ang kanyang mga paa pababa. Ang nakakatakot na gravity na ito ay dumudurog sa kanila. Silang dalawa hindi makahinga. Siguradong bilyon-bilyon ang bigat nito. Hindi na nila maitago ang pagpapakita ng aura ng itim na diablo. Pareho silang nahihirapang ituwid ang kanilang mga likod, ngunit hindi na nila nakayanan ang presyon sa kanilang mga paa. Lumuhod. Umalis ka rito. Pinawi ni Zhu Gang ang kanyang kamay at idiniin ng malakas. Napabalikwas lahat sina Jiang Chen at Feng Qi. Bumulwak ang dugo at bumagsak sila sa lupa, na may kaunting lakas para lumaban pa. Paulit-ulit na umiling si Zhu Gangshi at nang hamak na sinabi. Mahina, masyadong mahina, masugatan. Ang mga mata ni Zhu Gangshi ay naging malalim na kulay ube, pulang dugo na mga mata, ang kanyang titig ay parang palaso, lubhang matalim, ang kanyang mga galaw ay puno ng aura, at siya ay hindi mapigilan. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay nakaramdam ng hindi maisip na pang-aapi laban kina Jiang Chen at Feng Qi. Bagamat pareho silang napakalakas at sinubukan ang kanilang makakaya, sa huli ay natalo sila ni Zhu Gangshi, ang ikasyam na pagliko ng demonyo. Dahil dito, hindi makapagsalita ang mga tao. Jiang Chen at Feng parehong puno ng kumpiyansa si Qi. Sa kasamaang palad, ang bawat bundok ay mas mataas kaysa sa isa. Hindi rin inaasahan ni Jiang Chen na magiging ganoon ka-confident si Zhu Gangshi. Kung tutuusin, inapo siya ng Will King, kaya nagkaroon siya ng ganoong paraan para pagsamahin ang dalawang linya ng dugo, ngunit nag-complement sila sa isa't isa at naging lineage ng kanilang sariling. Pinili niyang maging demonyo. Ang daan na ito ay nakagambala sa kalkulasyon ng lahat. Hindi lang siya nabaliw,
tinuruan din niya ng leksyon sina Jiang Chen at Feng Qi. Upang maging mas malakas, ginawa ni Zhu Gangxiu ang anumang paraan, ngunit kailangang sabihin na ang paghahanap ng ibang paraan ay medyo malakas pa rin. Sa labanan ng pagiging isang demonyo, silang dalawa ay nabigo, at si Zhu Gangxi, ang siyang maging makalangit na demonyo, maaaring magkaroon ng banal na tulong. Ang kasaysayan ay palaging isinulat ng mga nanalo. Alam ni Jiang Chen na wala na silang paraan. Sa harap ng Zhu Gangxi, hindi lamang sila nahaharap sa isang malakas na kalaban, kundi pati na rin ang pagpigil ng Nebula-level powerhouse, na gumawa na sa kanila, pareho ang isang ito ay medyo sobra. Zhu Gangxi, hindi ko inasahan na pipiliin mong maging demonyo. Talagang kaiyahiya. Walang kabuluhan ang pagiging inapo mo ng 10 palasyo ni Yama Chakravartin. Si Senior Chakravartin King ang namamahala sa underworld, ngunit nahulog ka sa landas ng Diablo. Ito ay talagang katawa-tawa. Ikinuyom ni Feng Qi ang kanyang mga kamao ng mahigpit, ang kanyang mukha ay malungkot, at ang kanyang puso ay puno ng ayaw. Ngumisi si Zhu Ganghe at tumingin kay Feng Qi. Ang nagwagi ay ang prinsipe at ang natalo ay ang tulisan. Kapag ang aking lakas ay sapat na, pabayaan ang 10 palasyo ng Yama, kahit na ito ay ang kataas-taasang Panginoon, hindi ako matatakot. Sa mundong ito, ang malakas ay ang hari. Gusto mong maging isang malakas na tao ay dapat gumamit ng anumang paraan, kaya paano kung siya ay maging isang demonyo? Sino ang maaaring gumawa ng kahit ano sa akin? Hahaha. Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, at ang mga lumalaban sa akin ay mapapahamak. Feng Qi, kung handa kang lumuhad sa harap ko at yumuko ng 10 beses, gagawin ko talaga. Hayaan mo akong magpahinga. Wala na ang bundok Zhengu Beast, kung payag kang maging bundok ko, ako pa rin, napakasaya. Tumawa si Zhu Gangxi. Wishful thinking, magnanakaw, pwede mo akong patayin kung kaya mo, gusto mo akong maging bundok mo, nangangarap. Ba! Matalas ang mga mata ni Feng Qi, bagamat alipin siya ng iba at isda sa laman, mayroon pa rin siyang isang walang malasakit na tingin sa kanyang mukha at hindi magbabago ang isip hanggang kamatayan. Ang katotohanan ito ay lubos na nagpapasalamat kay Jiang Chen. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko, at siya ay isang tao na may gulugod. Sa kasamaang palad, sa harap nitong Nebula-level na demonyo, silang dalawa ay nasa dulo na ng kanilang talino. Dahil tumanggi ka, hindi mo ako masisisi. Dalawa lang ang kaya kong ipadala para mamatay. Kung maglakas loob kang sumalungat sa akin, mamamatay ako. Ang aking Zhengu Beast ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Kayong dalawa ay ililibing kasama niya. Tayo'y go. Hinawakan ni Zhu Gangxi ang walang kamatayang gininto ang gulong sa kanyang kamay at dahan-daang lumakad patungo sa kanila. Ang masamang espiritu ay pumapailan lang sa kalangitan, at ang mga itim na ulap ay napakalaki, na nagpapalubog dito. Walang paraan upang siya ay makalaban. Kuya Jiang, mukhang mamamatay na talaga tayong dalawa dito. Umiling si Feng Qi. Ang buhay ng isang tao ay may kapalaran. Tila dapat ganito ang buhay ko. Bagamat si Feng Qi ay mayabang at mayabang sa buong buhay niya, sa oras na ito, nawala rin ito. Bilang huling pag-asa, ang sarili kong lakas ay hindi mas mababa sa lakas ni Zhu Gangxi, ngunit ang taong ito ay naging isang demonyo sa kalagitnaan, hindi magagapi, at walang makakalaban sa kanya. Nag-aapoy ang mga mata ni Jiang Chen, at ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay hindi pa rin mapapatay. Kung hindi siya mamamatay, magkakaroon ng paraan. Kahit mamatay ako, kailangan kong mamatay ng masigla. Kahit naharapin ko ang Nine Heavens Evil God, hinding-hindi ako Atris. Naniniwala akong kayang talunin ng tao ang Diyos. Natigilan si Feng Qi sa pagpupursige ni Jiang Chen. Matigas talaga ang lalaking ito, guy, umabot na sa ganito, gusto pa ba niyang baliktarin ang sitwasyon? Maaari bang sakupin ng tao ang langit? Hahaha, napakawalang muwang mo. Ikaw lang. Kahit 10 tao ang kabuuan, papatayin ko pa rin sila. Natatakot ako na hindi mo alam kung gaano kalakas ang Nebula-level powerhouse. Panipi. Iniunat ni Zhu Gangxi ang kanyang kamay at kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao. Sa itaas ng kanyang ulo, ang mga itim na ulap ay lumundag, na bumabalot kay Jiang Chen at Feng Qi. Para sa akin, hindi ka karapat-dapat na lumaban sa Nebula-level powerhouse. Hindi mo malalaman ang gap sa pagitan ng mga powerhouse.
Kung gusto kitang patayin, ito ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Kahit na ito ay kahit gaano wala kang pakialam, hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. Ang tiwala ni Zhu Gangxi ay talagang nagmumula sa kanyang lakas. Paanong walang kabuluhang ibigay ito sa kanya ng isang nebula-level expert? Bakit hindi? Subukan natin. Maaari mo bang kunin ang aking paglipat? Nagkatinginan sina Jiang Chen at Zhu Ganghui, at ang apoy sa kanilang mga mata ay unti-unting nagsimulang tumaas. Matigas ang ulo, kayong mga mahihina ay laging gustong mag-isa. Ang mga mata ng hyena ni Zhu Gang ay parang mga kampanang tanso. Hinawakan niya ang mga ito gamit ang isang kamay, at ang mga itim na ulap ay tumawid, at nagbago ang kulay ng langit at lupa. Brother, hayaan mong gamitin ko ang pinagmula ng iyong heavenly thunder. Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi, na saglit na natigilan, na puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Hindi mo makokontrol ang pinanggagalingan ko ng kulog. Ang mga ordinaryong tao, kahit na malapit sila sa pinanggalingan ko ng kulog, ay mapapawi ng lakas ng kulog. Ang pinagmumula ng kulog ay ang buhay ko, mataimtim na sabi ni Feng Qi. Tuldok. Kung siya ay namatay, ano ang silbi ni Lei Benyuan sa araw na iyon? Bahagyang ngumiti si Jiang Chen at iginalaw ang kanyang mga kamay, at ang pinagmula ng dalawang kulog sa kalangitan ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Sila ay ang Dawn Sky Golden Thunder at ang Ziyu Han Sky Thunder. Ito ay imposible. Ulalas ni Feng Qi, ang pinagmula ng dalawang kulog, paano ito posible? Pareho silang pinagsama sa katawan ng isang tao. Ang dalawang pinanggalingan ng kulog ay may sariling orihinal na kapangyarihan. Ito ay ganap na imposibleng magsama-sama. Ang puwersahang pagsasanib ay haantong lamang sa kamatayan ng walang libingan. Ang dalawang pinanggalingan ng kulog, ito ay isang pantasya lamang, at natigilan si Feng Qi. Sa akin, walang imposible. Maaari kong ipahiram sa iyo ang pinagmula ng aking heavenly thunder at bigyan ka ng isang piraso ng purong lupa. May pagkakataon pa tayong mabuhay. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Nakatingin kay Feng Qi at nananatili, tahimik ng mahabang panahon. Puno ng komplikado ang mga mata ni Feng Qi, ngunit alam niyang wala ng ibang paraan. Kung kaya niyang kontrolin ang dalawang pinagmumulan ng kulog, posibleng makontrol ang pangatlong pinagmumulan ng kulog. Ano pa ang mayroon ang lalaking ito? Nakakagulat ang ibig sabihin. Okay, tutulungan kita, Kuya Jiang, huwag mo akong pababayaan. Nagbago ang mga mata ni Feng Qi, at isang kulog mula sa palad ng kanyang kamay ang tumama kay Jiang Chen. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen, matagal nang hindi naramdaman ni Thunder Origin ang pamilyar na aura na ito. Ibigay mo sa akin. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang orihinal na marahas na pinagmumula ng kulog ay agad na naging lubhang masunurin. Maging ang mga sulok ng bibig ni Feng Qi ay patuloy na kumikibot. Nang mapinaw niya ang pinanggagalingan ng kulog na ito, dumaan siya sa siyam na 90 ang 81 ay mahirap, at ito ang kanyang natatanging kayamanan, 10,000 Thunder Heavenly Prison, na pinakawalan ng pinagmulan ng kulog. Siya at ang pinagmula ng kulog ay matagal nang pinagsama, ngunit itong Jiang Chen ay talagang makakagawa ng kanyang sarili. Ang pinagmula ng kulog ay napakabanayad, nang walang anumang karahasan, ito ay talagang kamanghamanghang. Let's see what tricks you can pull off. Gusto lang akong labanan ng pinanggalingan ng tatlong kulog, pero hindi mo pa rin magawa. Panipi. Tatlong landas. Hindi, ito ay 6 na landas. Kumikislap ang mga mata ni Jiang Chen, at ang kanyang fighting spirit ay tumataas. Sa isang iglap, ang 6 na pinanggagalingan ng kidlat ay lumitaw lahat sa mga kamay ni Jiang Chen. Ang gintong kulog ay bumagsak sa kalangitan. Jiachen Heavenly Tribulation Thunder. Ziyu Drought Thunder. Ang Destruction Thunder ni Chen Yan. Nariyan din ang pinagmula ng Diyos ng kulog, pati na rin ang pinagmula ng makalangit na kulog ni Feng Qi. Ang 6 na pinagmula ng langit na kulog ay nagsanib, at ang mundo ay agad na nagbabago. Ang pinanggalingan ng Sky Thunder ay isang nakakatakot na bagay. Imposibleng makuha ito ng mga ordinaryong tao. Kahit na makuha nila ito ay isang makitid na pagtakas. Mahirap kontrolin. Lahat ay may espiritualidad, at ganoon din para sa Sky Thunder. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga halimaw at halimaw.
Mahirap paamuin at kayang sirain pa ang mga tao. Talagang pinagmumulan ng takot. Sa makatuwid, kahit na ito ay upang paamuin ang pinagmulan ng isang kulog sa kalangitan, ito ay napakahirap para sa Feng Chi. Hindi kalabisan na sabihin na ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Gayunpaman, nang makita niya ang pinagmulan ng 5 makalangit na kulog sa kamay ni Jiang Chen, natulala siya at isa lang ang nasa isip niya, paano ito magiging posible? Para kay Jiang Chen, walang imposible, lahat ay posible. Paano niya nakamit ang pinagmulan ng 5 Heavenly Thunders? Walang mas nakakaalam kaysa kay Feng Chi kung gaano karaming pagsisikap at talento ang kinakailangan upang mapaamo at pagsamahin ang pinagmulan ng isang kulog sa kalangitan. Para sa dalawa, hindi niya maisip na kung ang dalawang pinagmulan ng kulog sa kalangitan ay pinagsama, ito ay magiging isang dead end. Isang piraso, kasama ang pinanggagalingan ng kulog sa kanyang kamay, hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Dalawang ganap na magkaibang pinagmumula ng Sky Thunder ay hindi maiiwasang magbunga ng hindi maisip na banggaan. Ang tubig at apoy ay hindi magkatugma. Gayunpaman, ginawa ito ni Jiang Chen. Ito ay hindi lamang dalawang pinagmumula ng Sky Thunder, ngunit 5 pinagmumula ng Sky Thunder. Hindi kailanman nang ahas si Feng Chi na isipin na ang bagay na ito ay mangyayari sa parehong tao. Wala itong kinalaman sa lakas. Kahit na ang isang eksperto sa antas ng nebula na walang ganap na lakas at kakayahang maunawaan ang orihinal na kapangyarihan ng langit ay hindi magagawang magsama-sama, nagsanib ang pinagmulan ng dalawang kulog sa langit, at kinailangan nilang mamatay ng walang libingan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Biglang nagkaroon ng nakakagulat na ideya si Feng Chi. Sinusubukan ba nitong pagsamahin ang pinagmulan ng mga kulog na ito? Ang kakayahang kontrolin ang napakaraming pinagmumula ng kulog sa parehong oras ay halos imposible na, kaya hindi ka ba naghahanap ng kamatayan ngayon? Tama ang hula mo, gusto ko lang makipag-fuse kay Thunder. Diretso. Ang tingin ni Jiang Chen kay Zhu Ganghui nang hindi kumikislap. Sa labanang ito, wala siyang paraan. Baka ito lang ang pagkakataon nila. Sa ganitong paraan lang siya nakatayo rito, patayo. Baliw, baliw ka. Pulong ni Feng Chi. Ikaw na walang utang na loob na asong babae, isang baliw, hindi mo ako kailangan, o kahit na ang pinanggalingan ng kulog sa langit, upang tuluyan kang lemunin. Naiinis na sabi ni Zhu Gangshi, dahil naramdaman din niya ang takot sa pinagmula ng 6 na makalangit na kulog. Kung saan, pabayaan siya, kahit na siya ay malamang na hindi magagawang i-navigate ang pinagmula ng 6 na kulog na ito ng madali. Sa mga mata ni Zhu Gangshi, si Jiang Chen ay naglalaro lamang ng apoy at sinusunog ang sarili. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Anyway, mamamatay ka, at kung gusto mong mamatay, kailangan mong mamatay ng masigla. Hahaha, natatawang sabi ni Jiang Chen. Sa isang matalim na tingin, agad niyang pinagsanib ang 6 na nakakatakot na kapangyarihan ng kulog, ang pinagmula ng 6 na langit na kulog ay talagang walang pagtutol, at kalmado at hindi nagmamadali sa mga kamay ni Jiang Chen. Si Feng Chi ay lubos na humanga kay Jiang Chen. Ang ganitong master ay talagang hindi maisip. Ang gayong pagsasanib ay isang bagay na nakita niya lamang sa kanyang buhay at hindi niya maisip. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpatay sa isang tao at pagpatay sa iyong sarili muna? Posibleng sirain muna ang iyong sarili anumang oras, hindi pa patay ang kalaban, matatapos muna ako. Maaaring hindi maglakas loob si Feng Chi na subukan ang pamamaraang ito sa kanyang buhay. Ngunit ginawa ito ni Jiang Chen. Sa oras na ito, mas naging seryoso ang mukha ni Zhu Gangshi, dahil naramdaman niya na si Jiang Chen ay tulad ng isang mas malaki at mas malaking bola, lumalakas, lumalaki, at lumalaki. Nang magsama-sama sila, ang nakakatakot ang kapangyarihan ng kulog ay patuloy na nanginginig sa pagitan ng langit at lupa. Bagamat naramdaman niyang lumalaki si Jiang Chen, ang pinanggagalingan ng kulog sa kanyang kamay ay lumiliit at lumiliit. Ang mga pinagmula ng 6 na makalangit na kulog ay sa wakas ay nagsama-sama. Ang 6 na kulay at ang 6 na patong ng kulog ay halos ganap na nabago sa 6 na after images sa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen. Ang mga ito ay patuloy na magkakaugnay upang bumuo ng isang lila itim na lotus. Pagkatapos ng mahabang paghihiwalay, ang muling pinagsamang Death Thunder Lotus ay nagbigay kay Jiang Chen ng pamilyar na pakiramdam sa sandaling ito. Itong Thunder Lotus,
Bahagyang pumiglas ang mga labi ni Feng Qi, at natuyo ang kanyang bibig. Parang nasa sabik ang kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig. Ang nakakatakot na Thunder Lotus na ito ay parang world-destroying lotus. Sa sandaling iyon, kahit si Feng Qi ay tila nakitang dumarating ang Diyos ng kamatayan. Damn it, gusto mo akong ipaglaban, hinahanap mo ang kamatayan. Tumaas ang galit ni Zhu Gangxi, at hindi na siya nang ahas na mag-alinlangan pa, dahil nakaramdam din siya ng bakas ng panganib, at ang paligid ay nagsimulang manginig ng husto. Gusto kong sumanib sa kulog, para lang malampasan ang tuktok. Hawak ko sa kamay ko ang 7 kulay na kulog na lumalamon sa langit. Puputulan ko ang sinumang sasabihin ko. Hinawakan ni Jiang Chen ang Death Thunder Lotus sa kanyang kamay at agad na tumama. Sumugod si Zhu Gang kay Jiang Chen, humigpit ang walang kamatayang gintong gulong, hinawakan niya ang Death Thunder Lotus sa kanyang kamay, sinusubukang harangan si Jiang Chen. Gayunpaman, halatang walang muwang ang ideya ni Zhu Gangxi. Paano ito mapipigilan ng lalaking ito? Ang Death Thunder Lotus ay sumabog sa isang iglap, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog ay nagwawasak. Kahit sa isang iglap, ang walang kamatayang gintong gulong ay pinainit ng apoy ng kulog at walang katapusang nabalisa. Ang dalawang kamay ni Zhu Ganghui ay napunit na, at ang kakilakilabot na resulta ay sadyang hindi niya mahaharangan gamit ang Immortal Golden Wheel. Boom! Lumipad pa atras si Zhu Gang. Sa huli, sa ilalim ng presyon ng walang katapusang kulog, ang kanyang katawan ay napinsala din ng husto. Siya ay muntik nang nakatakas sa kamatayan at nabitin sa isang sinulid. Si Zhu Gangxi ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Kung hindi dahil sa walang kamatayang gininto ang gulong sa kanyang kamay, natatakot ako na baka tuluyan na siyang natangay ng Death Thunder Lotus sa oras na ito, at wala nang natitirang buto. Si Feng Qi ay ganap na natigilan. Siya ay natigilan sa kinatatayuan. Maging ang Nebula Level 9 Turn Heavenly Demon na si Zhu Gangxi ay naasar na sa pagsabog. Ang pagsasanib ng pinagmula ng 6 na makalangit na kulog ay sumabog lamang sa langit at lupa, level ang lahat. Jiang Chen, balang araw, babawiin ko ang utang na ito. Galit na sigaw ni Zhu Gangxi, at direktang lumipad palayo. Nahihirapan na siyang gumawa ng kahit ano. Hindi siya hinabol ni Jiang Chen dahil naubos na ang kanyang lakas at malamang na matagal pa bago makabawi. Bagamat gusto niya talagang patayin si Zhu Gangxiang, ang pagpapalayas sa taong ito ay isang problema kung tutuusin, nakakaawa. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay, natalo niya si Zhu Gangxi at sa wakas ay nanalo sa digmaan. Ang pamumuhay ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen, sa wakas ay wala nang natitirang kaluwalhatian. Ang Zhu Gang ay tumakas sa malayo, at sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang mga mata ni Feng Qi kay Jiang Chen. Ang taong ito ay napakalakas at nakakatakot. Ang 5 pinagmumula ng kulog ay naging dahilan upang hindi siya makalaban. Hindi ito simple, ito ay talagang hindi simple. Ngayon sa wakas ay naramdaman ni Feng Qi kung gaano nakakatakot ang lakas ni Jiang Chen. Ang taong ito ay dapat pa ring panatilihin sa isang magalang na distansya at maaari lamang maging isang kaibigan, hindi isang kaaway. Sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay salamat sa iyo, kapatid na si Jiang Chen. Mataimtim na sinabi ni Feng Qi, habang ang kanyang mga kamay ay nakadaop sa mga kamao at paghanga sa kanyang mga mata. Rumble. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang paligid ng mundo. Marahil ay dahil ang pagbabago-bago ng Death Thunder Lotus kanina ay masyadong nakakatakot, naramdaman ni Jiang Chen na ang langit ay gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong nangyayari? Parang gumuho ang lugar na ito. Sabi ni Feng Qi sa malalim na boses, tumingin sa paligid. Sa oras na ito, nagkatinginan ang dalawang tao at patuloy na umatras. Totoo nga, ang paligid ay naging magulo, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay patuloy na gumuho. Sa huli, ang dalawang tao ay nabigong makatakas at nahulog sa isang malalim na hukay. Nahulog si Jiang Chen, libu-libong metro ang lalim. Sa oras na ito, naging sobrang tahimik ang paligid, at naririnig mo pa ang pagbagsak ng karayom. Ang lugar na ito ay parang isang malalim na kuweba sa ilalim ng lupa, kasing lamig ng hamog na nagyelo, at ang madilim na espasyo ay naliliwanagan ng liwanag ng mga bituin, tulad ng mga tuldok ng mga bituin.
Ang isang malamig na ilog ay patuloy na umaagos sa paligid, ang tubig ay umaalon. Biglang isang itim na kawalan ang nakakuha ng atensyon nina Jiang Chen at Feng Qi. Lumakad ang dalawa at nalaman nilang ang itim na kawalan ay tila hinihigop ang liwanag ng nakapalibot na mga bituin. Tila kahit silang dalawa ay ramdam ito. May isang malakas na puwersa ng pagsipsip, at habang papalapit ka, mas lumalakas ang pakiramdam na ito. Hindi sinasadyang nakita ni Jiang Chen ang isang piraso ng bato na tahimik na sinipsip sa black hole. Bago ang butas, agad itong nadurog at nagkawatak-watak. Huwag kang lalapit. Biglang nagkaroon ng ideya si Jiang Chen sa kanyang puso na ang black hole na ito ay masyadong mapanganib. Huwag ka nang umalis. Sa pagkakataong ito, pinigilan din ni Feng Qi si Jiang Chen at sumulyap sa kanya. Ito ang Great Space-Time of Death, na kilala rin bilang black hole. Kapag malapit ka na, kahit ano ay masisipsip dito. Kahit na ang mga makapangyarihan sa Imperial Realm ay hindi gagawa ng anumang exception. Sabi ni Feng Qi kasama ang bakas sa mukha niya ang gulat. Tuldok-tuldok. Noong una ay hindi siya makapaniwala. Paanong nagkaroon ng black hole dito? Hindi ba dapat ang bagay na ito ay nasa kailaliman ng sansinukob, sa walang katapusang mabituing kalangitan? Ang black hole dito ay talagang hindi kapani-paniwala. Ngunit nalaman niyang tama ang kanyang hula, ito ay isang black hole. Kamatayan sa oras at espasyo. Ano ang ibig mong sabihin? Panipi. Nagulat si Jiang Chen kay Feng Qi. Ang Great Death Spacetime ay isang black hole. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay fallen spacetime. Ang isang black hole sa universo ay maaaring lumunok ng kahit na walang katapusang oras at espasyo. Bagamat ang black hole na ito ay isang metro kwadrado lamang, hindi ito kinakailangang lumunok, upless things. Kung malapit ka, malamang hindi ka makakatakas sa malas. Nabalitaan ko na kahit ang isang malakas na tao sa Imperial Realm ay hindi makakatakas sa pagkuha ng Great Death Spacetime. Limitado ang kanyang kakayahan sa paghuli. Kung ito ay isang malaking itim na butas sa mabituing kalangitan, kung gayon baka walang makatakas sa kanilang paglamon sa loob ng daan-daang milya. Sabi ni Feng Qi na may matagal na takot. Ang Great Death Space-Time na ito ay tila napakahirap harapin. Sabi ni Jiang Chen. Tama, hindi ko alam kung bakit siya sumulpot dito. Pero sa anumang kaso, mas mabuting manatili tayo ng magalang na distansya. Kapag nahawakan natin ang bagay na ito, mamamatay tayo. Mukha namang seryoso si Feng Qi. Tuldok. Ang malaking pagkawasak ng oras at espasyo ay nilalamon ang lahat, kaya saan ito konektado? Pulong ni Jiang Chen na may pagdududa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang masyadong kakaiba, kaya hindi pa ganap na nababawi ni Jiang Chen ang kanyang lakas, kaya maaari na lamang niyang layuan ito. Dahil pareho silang nahulog sa isang asul na bato sa hindi kalayuan, at ang liwanag sa paligid ay naliwanagan ng maliwanag na batong ito. Humigpit ang mga pupils ni Jiang Chen at mabilis siyang naglakad. Natural, hindi dapat madaig si Feng Qi. Tila tinitingnan niya ang core ng bituin. Gusto mo rin ba ang bagay na ito? Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi, na saglit na natigilan, pagkatapos ay umiling na may mapait na ngiti. Ayoko pa, natatakot akong tamaan mo ako ng Thunder Lotus. Seryosong sabi ni Feng Qi. Tumawa si Jiang Chen. Maraming salamat. Gusto ko ang bagay na ito. Tumango si Jiang Chen kay Feng Qi, na may nakakatawang hitsura sa kanyang mukha. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Nang dama po ang kanyang kamay sa core ng bituin, nanginginig ang kanyang buong katawan, dahil ang stellar core na ito ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa inaakala. Ang ganoong malaking stellar core ay hindi isang bihirang kayamanan para kay Jiang Chen. Gayunpaman, ang stellar core na ito ay tumutulong sa kanya na makapasok sa antas ng nebula. Ito ay dapat na higit pa sa sapat. Labis ang tibok ng puso ni Jiang Chen. Nakipaglaban siya ng buo para sa star core na ito, at ito ang layunin. At ang star core na ito ay malamang na nakita ni Senior Longfu Tu. Nang pumunta siya rito, marahil ay dahil sa star core na ito. Nagdulot ito ng digmaan sa pagitan ng langit at lupa. Sa huli, sumama sa kanila ang Hellwheel King at ang Nine Supremes, kaya kinailangan ni Senior Longfu Tu na umatras sa pagkatalo. Pagkatapos ng 1,000 paikot-ikot, sa wakas ay nakarating na ako rito.
Senior Longfu 2, dapat mong ipahinga ang iyong mga mata sa kapayapaan. Nakaramdam ng labis na emosyonal si Jiang Chen sa kanyang puso. Sa wakas ay natupad na niya ang hindi natupad na huling hiling ni Senior Longfu 2. Dahil sa pananabik, inabot ni Jiang Chen ang ubod ng bituin, ngunit napaatras ito ng mahigit 10 hakbang ng isang malaking puwersa ng counterattack. Sina Jiang Chen at Feng Qi ay parehong may gulat na mukha. May selyo ba talaga? Hindi makapaniwala si Jiang Chen, malamig at mahigpit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino iyon. Maaaring ang siyam na Supreme Beings o ang Will-Turning King. Nag-iwan siya ng selyo dito. Dapat ay mayroon itong Stellar Core, naging bagay na pinaglaban nila noon. Kahit si Jiang Chen kahit nasunggaban niya ito, hindi niya inaasahan na mapapa-attract siya. Napakatotoo ng selyong ito. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang selyo na ito. Libu-libong taon na ang lumipas, at gusto mo pa rin akong pigilan. Ngumisi si Jiang Chen, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinampal ito ng malakas sa kaibuturan ng bituin. Nagkaroon ng nakakatakot na reaksyon. Ang lakas ng lindol ay muling nagparamdam kay Jiang Chen ng matinding pagkabigla, at kinailangan niyang umatras ng 2 hakbang. Tila ang nakakatakot na selyong ito ay talagang hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Nakalunok si Jiang Chen ng ilang great return kills, at ang lakas ng kanyang katawan ay mabilis na umakyat pabalik. Bagamat nabigo siyang bumalik sa kanyang peak, naka-recover siya sa 60 hanggang 70%. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay parang mga sulo, at siya hinawakan ng Tianlong sword sa kanyang kamay. Basagin ito ng malakas. Break it. Si Jiang Chen ay umuungal na parang kulog, ang kanyang sword energy ay kamangha-mangha, ngunit kahit na ang Tianlong sword ay hindi masira ang huling selyo, na naging dahilan upang si Jiang Chen ay labis na nanlumo. Damgay. Sumimangot si Jiang Chen. Sa oras na ito, kahit siya ay walang magawa. Ang mga sinaunang seal na iniwan ng ilang dakilang kapangyarihan ay hindi bababa sa paglipas ng panahon. Sa halip, palagi nilang pananatilihin ang lakas ng pagbuklod sa mga sinaunang kapangyarihang iyon, na malayo sa ating imahinasyon. Nakita ko ito mula sa mga sinaunang aklat, ang Senseng Pen lamang ang kaaway ng mga seal, dahil kaya niyang pawiin ang lahat ng seal. Hindi ito sinasabing makapangyarihan sa lahat, ngunit at least ito ay isang napaka-nakakatakot na sinaunang artifact. Gayunpaman, ang isang mahiwagang sandata tulad ng Senseng Pen ay hindi isang ordinaryong sandata. Ang bagay na iyon ay isang kayamanan mula sa parehong panahon ng Immortal Golden Wheel. Mataimtim na sinabi ni Feng Qi. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay natigilan, dodging magic pen. Magiging alikabok kaya ang inihagis niyang yaman sa Pagoda Palace. Ano ba ang sinasabi mo? Sa sandaling kinuha ni Jiang Chen ang Divine Penalty Pen, natigilan si Feng Qi. Ang taong ito ba ay isang mobile treasure house? Isang magic weapon tulad ng Lianjing Magic Pen? Ito ba talaga ang magic pen? Napalunok si Feng Qi, ang kanyang mga mata ay namumula sa pananabik. Nang makita ang gayong mga kayamanan, ang kanyang mga mata ay tunay na namulat. Talaga bang kamangha-mangha ang magic pen na ito gaya ng sinasabi mo? Medyo nalito si Jiang Chen. Natural iyon. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang magic pen na ito. Ngunit ang magic pen ay una sa mga kamay ni Haring Qin Guang ng 10 palasyo ng Yama. Ito ay panulat para sa paghatol sa langit, lupa, mga tao, mga Diyos at mga multo. Hindi ko alam kung sino ang nakakuha nito mamaya. Go! Ang panulat na ito ay dapat itugma sa Wordless Heavenly Book para makamit ang tunay na takot. Ang Wordless Heavenly Book ay ipinasa na mula pa noong unang panahon. Sinasabi na ang Wordless Heavenly Book lang maaaring dalhin ang gilid ng Wordless Heavenly Book at matukoy ang mundo sa isang stroke. Tuldok. Noong mga panahong iyon, laganap ang mga multo at Diyos sa universo. Sinasabing si Haring Qin Guang ang sumulat ng 9 na kautosang makalangit, na sumupil sa maraming multo, mga Diyos at masasamang espiritu sa langit. Kaya't maiisip mo kung gaano kalakas ang panulat ng paghatol. Hindi ko alam kung nasa kamay mo ito. Isang walang salita na makalangit na aklat. Maliban sa isang walang salita na makalangit na aklat, walang makakaya ang kapangyarihan of the Divine Judgment Pen.
Alam ni Feng Qi ang lahat ng masasabi niya, at nang tingnan niya ang Divine Judgment Pen sa kamay ni Jiang Chen, ang kanyang puso ay napuno ng pananabik. Ang taong ito ay napakaswerte niya. Siya lang ang napili. Ang Judgment Pen ay isang mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa walang kamatayang gintong gulong. Kahit na walang salita na makalangit na aklat at hindi may sulat ang mga utos ng langit, kung gayon ang Judgment Pen ay dapat kunin ng mag-isa. Lumabas ka, ito rin ay isang nakakagulat na kayamanan. I see, maraming salamat. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, at alam lang niya na ang panulat ng paghatol na ito ay may ganoong kapangyarihan. Mas mabuting tingnan ko kung mabubura muna ng panulat na ito ang selyo. Hinawakan ni Jiang Chen ang panulat sa kanyang kamay, diretso sa ubod ng bituin, at patuloy na nag-ukit. Ang dulo ng panulat ay tila napunit ang uyok ng bituin na may malaking puwersa, ang selyo sa ubod ng bituin. Chiche, chichiche. Tila nakarinig si Jiang Chen ng mga alon ng mababang tunog ng pagpunit, at ang paligid ay naging mas nanginginig. Ang mga hampas ng Divine Penalty Pen ay napakahirap. Noon lang naunawaan ni Jiang Chen kung gaano kalakas ang Divine Penalty Pen. Ang walang magawang selyo ay naging sobrang kalmado sa ilalim ng kamay ni Jushan Shenbi. Ngunit saglit, saan man dumaan ang banal na panulat, may huni, at naramdaman ni Jiang Chen na ang ubod ng bituin ay tila lumiliwanag sa oras na ito, na lubhang nakakabigla. Nasira. Nakita rin ni Feng Qi ang mga pahiwatig mula sa gilid, dahil sa oras na ito ay nasira ang selyo. Ang core ng bituin ay naging mas nakakatakot, at ang walang katapusang kapangyarihan ng mga bituin ay patuloy na inilabas, ngunit sa oras na ito, nalaman ni Jiang Chen na hindi pa rin niya maabsorb ang enerhiya sa core ng bituin. Muling ginamit ni Jiang Chen ang Judgment Pen upang subukang punatan ang huling selyo, ngunit nalaman niyang ang selyong ito ay tila ganap na naiiba sa nakaraang selyo. Ito ay isang blood seal, at ang Divine Pen ay walang magawa. Natatakot ako na kailangan itong buksan ng may lakas. Huminga ng malalim si Jiang Chen, at ang kanyang puso ay sobrang solemn na. Ito ang blood seal na iniwan ng matandang master. Kahit na ang Divine Sentence Pen ay hindi mapunit. Ito ay isang napakalihim na pamamaraan ng silang. Bagamat ito ay nasaroon ng loob, ang Divine Sentence Pen ay wala pa ring magawa. Tinatansya na hanggat nakapasok ang master sa Nebula Level Powerhouse, ang selyong ito ay maa-unlock. Panipi. Muling lumitaw sa isipan ni Jiang Chen ang boses ng itim na hari. Muling napigilan ang pananabik ni Jiang Chen. Hindi ba ito nagbubuhos ng malamig na tubig sa kanya? Ngunit hindi bababa sa ang ubod ng bituin ay natagpuan na, ngunit hindi niya magawa, hanapin ito pansamantala. Lunok lang ito, ngunit sa huling pagsusuri, ang stellar core na ito ay nasa pag-aari na ni Jiang Chen. Dahil walang paraan upang lunukon ito, itabi muna natin ito. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, hinigup niya ang core ng bituin sa sarili niyang pagoda palace. Si Feng Qi sa gilid ay mukhang naiinggit din, ngunit sa oras na ito ay hindi na siya nang ahas na abalahin si Jiang Chen. Jiang Chen ang kanyang lakas ay nagpapahintulot sa kanya na tingnan mo kung ano ang ibig sabihin na may mga tao sa labas ng mundo. Kung hindi man lang siya makalusot sa antas ng nebula, hinding-hindi na siya makikipag-away sa taong ito. Ang pinagmula ng 5 kulog sa langit ay maaaring hindi gaanong pakinabang sa iba, ngunit tiyak na tatamaan siya nito. Nemesis. Ang mga nakakaalam sa kasalukuyang pangyayari ay mga bayani, at natural na alam ni Feng Qi na kung gusto siya ni Jiang Chen na patayin, maaaring hindi na niya kailangang maging kasing simple ng pagharap kay Zhu Gangxi. Pagkatapos itago ang bituin core, Jiang Chen at Feng Qi orihinal na pareho plano na niyang umalis. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mayroong isang tumpok ng itim na graba sa ilalim ng core ng bituin. Napakadilim, ngunit itim at may kantab, kaya nakaramdam ng kaunting pagdududa si Jiang Chen sa kanyang puso. Itim na ginto ito. Panipi. Gulat na sabi ni Black King. Ang itim na ginto ay isang bagay na umiiral lamang sa universo. Ito ang durog na bato na naiwan pagkatapos ng malaking pagsabog ng planeta. Ito ay hindi mabibili ng salapi at napakahirap. Ito ay isang produkto na lumilitaw lamang pagkatapos ng pagsabog ng isang bituin. Kung gusto mong kontrolin ang pagsabog ng isang bituin, kailangan mong maging eksperto sa antas ng emperador.
Ang Black Death Gold na ito ay hindi maaaring sirain kahit ng isang eksperto sa antas ng emperador. Sa aking palagay, ang Chintian Sword na ito ay gawa sa Black Death Gold. Panipi. Ang mga salita ng itim na hari ay labis na nagulat at natuwa kay Jiang Chen. Hindi kataka-taka, ang kanyang Tianlong Sword ay ilang beses na naputol ng Chintian Sword, at ito ay may galos. Ito ay talagang umabot na sa limitasyon nito. Ang Black Death Gold na ito ay makakatulong na lamang sa kanya sa sandaling muli. Ang pagpapanday at muling paghubog ng Tianlong Sword ay magiging isang qualitative leap din para sa Tianlong Sword. Ang mineral na ito ay talagang pambihira. Panipi. Bagamat hindi ito nakilala ni Feng Qi, agad niyang tinitigan ang itim na ginto at naglaway sa ibabaw nito. Hindi mo kailangan ng bagay na ito, pag-aari ko ito. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ang kanyang mukha ay walang pakialam, ngunit ang nangingibabaw na tono dito ay natural na hindi masasabi. Ano pa ang masasabi ni Feng Qi? Kung makakakuha siya ng Chintian Sword at umalis dito ng buhay, tila isang malaking pagpapala. Inalis ni Jiang Chen ang Black Death Gold nang walang pag-aalinlangan, ito ay isang magandang bagay. Gamit ang Black Death Gold, maaari kong i-reorganize ang Tianlong Sword, at magkakaroon ito ng mas nakakatakot na kapangyarihan. Ang Chintian Sword ay ang pinakamahusay na patunay, ngunit hindi inaalis ng isang ginoo ang pagmamahal ng iba, at si Jiang Chen ay nakakuha na ng sapat na kayamanan. Hindi imposible para sa kanya na pumatay ng mga tao at nakawin ang Chintian Sword, ngunit hindi niya ginagawa abala sa paggawa nito. Higit pa rito, ang Feng Qi na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya kapantay. Tila mayroon din siyang napakahiwaga at malalim na Beijing. Ang kakayahang makipagkompetensya kay Zhu Gangxi, ang ina po ng Wheel Turning King, ay sapat na upang ipakita na hindi siya simple, at alam niya ang maraming bagay, at maaari niyang kunin ang maraming sinaunang mga lihim sa kanyang mga kamay. Ang taong ito ay napakapambihira, at ang ilang mga bagay ay hindi masusukat ng lakas lamang. Gayunpaman, sa ilalim ng itim na ginto, hindi inaasahang natuklasan ni Jiang Chen ang isang bagay na ikinagulat niya. Ano ito? Naantig ang isip ni Jiang Chen, at nang bigla siyang tumingin ng malapitan, nakita niyang dalawa silang tao, at dalawa silang tao na hindi niya inaasahan. Ito ay gumagalaw ang puso ni Jiang Chen, at ang kanyang mukha ay sobrang solemn na. Tumingin siya kay Feng Qi, na bahagyang tumango. Pareho nilang nakita ang ibig sabihin ng isa't isa. Direktang kinuha ni Jiang Chen ang dalawang tao mula sa itim na ginto. Pareho silang matipuno, siyam na talampakan ang taas. Ang isa ay may galit na hitsura, parang gutom na multo sa impyerno, sobrang bisyo, dominanti, at makapangyarihan sa lahat. Ang isa ay parang Vajra na malamig ang mukha, nakatayong matatag sa mundo, at ang kanyang momentum ay parang dragon. Dapat silang dalawa ang gininto ang katawan ng Nine Supreme Beings at ng Wheel Turning King. Mataimtim na sinabi ni Feng Qi, ang kanyang mga mata ay sobrang solemn, at hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Bagaman ito ay isang gininto ang katawan lamang, natatakot ako na hindi ito isang tao na kaya nating masaktan. Sa madaling salita, malamang na hindi patay ang dalawa sa kanila. Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi at pinaikit ang kanyang mga mata. Tuldok. Tama ka. Hindi madali para sa mga eksperto sa antas ng emperador na kontrolin ang reinkarnasyon at ang kanilang buhay at kamatayan. Bukod dito, ang dalawang gintong katawan na ito ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Talagang naranasan nila ito sa planeta ng Kuimo. Ito ay isang matinding labanan, ngunit sa huli, walang nakakaalam kung ano ang dahilan na naging dahilan upang iwan ng dalawa ang kanilang mga ginintoang katawan at mawala. Higit pa rito, ang isa ay kumokontrol sa 9 na langit at ang isa naman ay kumokontrol sa 10 lugar. Ang ganoong kalakas na tao ay simpleng wala tayong magagawa. Yaong mga kalaban nila. Pagkatapos magsalita ni Feng Qi, ang dalawang ginintoang katawan na pinatay ng Dharma ay naging mga pagsabog ng kawalan at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit sa oras na ito, ang pinagmumulan ng enerhiya na iniwan ng ginintoang katawan ni Fa Sheng ay nagulat sa kanilang dalawa. Ang origin chi na iniwan ng ginintoang katawan na ito ay medyo nakakatakot. Kung maa-absorb natin itong dalawa, tiyak na makakagawa tayo ng mga pambihirang tagumpay sa lakas. Pagkatapos magsalita ni
Feng Qi, nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chen. Kasabay nito, silang dalawa naka-crossleg, sinimulan niyang lunukan ang pinagmumula ng enerhiya sa paligid niya. Ang Dharma Slaughter Golden Body ay isang bagay na iniwan ng dalawang eksperto sa antas ng emperador. Kitang-kita sa sarili ang katakutan nito. Ang pinagmumula ng enerhiya dito ay walang katapusan, tulad ng isang gintong katawan na iniwan ng mga eksperto sa antas ng emperador. Para sa kanila, maaaring ito ay kaunting pagkonsumo lamang ng pinagmumula ng enerhiya, ngunit ang naiwan ng ginintoang katawan ni Fa Shen ay isang malaking supply para kay Jiang Chen, na tiyak na sapat na para sa kanya upang makalusot. Sa sandaling gumuho ang Fashua Golden Body, nagsimula na silang dalawa na magtrabaho ng mag-isa at tumuon sa kanilang paglilinang. Si Jiang Chen ay parang balyina na nilalamon ang pinagmumula ng enerhiya, na patuloy niyang hinihigop. Hindi mabilang na pinagkukunan ng enerhiya ang sumanib sa kanyang sarili, na nagpapahintulot sa lakas ni Jiang Chen na patuloy na tumaas. Sa orihinal, naabot na niya ang kritikal na punto ng kalahating hakbang, nebula level. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nakalusot. Hindi problema. Ang origin chi ay dumagsa, at ang pagbabago-bago ng origin chi sa katawan ni Jiang Chen ay naging mas malaki at lumaki. Ang pinakamahalaga ay ang bilis kung saan niya nilamon ang origin chi ay naging ganap na hindi kapani-paniwala si Feng Qi. Ang taong ito ay talagang nakakatakot. Iniisip na ang dalawa sa kanila ang bawat isa ay lalamunan ang kalahati nito. Umaasa din si Feng Qi sa pinagmulang enerhiya ng ginintoang katawan na ito upang matagumpay na makalusot sa nebula level powerhouse. Iyon ang pinakamalaking pakinabang niya. Ang origin chi sa golden body na ito ay tiyak na maihahambing sa origin chi ng isang ordinaryong nebula level powerhouse. Ngunit ang resulta ay hindi kasing ganda ng inaakala ni Feng Qi. Nagtagal si Jiang Chen at nilamon ang kanyang pinagmumula ng enerhiya, ngunit nasaktan nito ang kanyang sarili. Wala pang kalahating araw, napagtanto ni Feng Qi na ang lahat ng pinagmumula ng enerhiya sa espasyong ito ay naabsorb ni Jiang Chen, at malamang na nakalunok lang siya ng ikasampu nito. Pakiramdam ni Feng Qi ngayon ay sobrang kulang sa origin chi sa kanyang katawan. Shock ang star. Wala talagang pag-asa para sa antas ng cloud. Bagamat kapansin-pansin ang kanyang pag-unlad sa lakas, hindi pa rin maliit ang agwat sa pagitan ng antas ng kalahating hakbang na nebula at antas ng nebula. Sa pagkakataong ito, kumpleto na ang kanyang pagnanasa. Naputol. Sa kabilang banda, si Jiang Chen ay napapaligiran ng origin chi, na nagpagalit kay Feng Qi at ayaw itong tanggapin, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sino ang makapagpapabilas sa mga tao na lunukan ang origin chi, at wala kang kontrol dito? Kinain ni Jiang Chen ang karamihan sa origin chi. Sa pananaw ni Feng Qi, dapat ay matagal na niyang natapos ang pambihirang tagumpay, ngunit nilalamon na ng taong ito ang pagbabagong anyo at halos hindi pa naabot ang kalahating hakbang na antas ng nebula. Nagulat si Feng Qi sa kanyang puso. Hindi nakapagtataka na ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay napakatakot. Bagamat hindi pa siya nakakalusot sa kalahating hakbang na nebula na antas noon at nasa ikasyam na antas lamang ng tuktok, ang kanyang lakas ay ganap na karapat-dapat sa anumang kalahating hakbang. Nebula Level Master. Ang dahilan ay sa loob ng kanyang katawan ang kanyang origin chi ay napakahusay na walang makakapantay dito. Kung gusto niyang malampasan si Jiang Chen, maaaring posible lamang kung ang kanyang lakas ay umabot sa tunay na antas ng nebula. Boom! Pakiramdam ni Jiang Chen ay biglang naging malinaw ang kanyang isip. Ang pinagmumula ng enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na isinama sa kanyang katawan, halos lunukan ng 70% ng pinagmumula ng enerhiya ng ginintoang katawan. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang mga braso. Siya ay tamad, ngunit sa wakas ay nakumpleto niya ang isang kalahating hakbang na pagbabagong antas ng nebula. Napaka-komportable. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Ano? Kuya Feng, nakalusot na ba ang kapatid mo sa nebula level? Medyo nagulat si Jiang Chen. Ano sa tingin mo? Sabi ni Feng Qi na may madilim na mukha at hindi nasisiyahan. Nilamon mo na ang 70% ng origin chi. Pagdating ko sa pwesto ko, sopas at karne lang ang meron. Lakas ng loob mong sabihin yan. Ito rin ang hindi mapigil ang dahilan, hahaha, pasensya na kuya. Feng. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ngunit sa sandaling ito, mukhang kalmado rin si Jiang Chen.
Sinong nagsabi sa iyo na maging napakabagal? Kung magpapatuloy ka sa ganito, baka hindi mo na kayang makipagsabayan sa init kahit na kumain ka ng tae. Bagamat nasa kanya na ngayon ang core ng bituin, hindi pa rin ito kayang lunukan ni Jiang Chen. Kailangan niyang maghintay hanggang makapasok siya sa antas ng nebula. Ngunit sa oras na ito, kung gusto mong masira ang antas ng nebula, natatakot ako na hindi ito posible sa maikling panahon. Brother Feng, I wonder kung gaano ka nakatagal sa half-step nebula level. Hindi maiwasang magtanong ni Jiang Chen. Mahigit 3,000 taon na lang. Sa tansya ko, sa 100 taon pa, halos makalusot na tayo. Akala ko dati, pagkakataon na to, pero sayang naman nilunok mo lahat. Ako galit na galit ako, hey. Paulit-ulit na umiling si Feng Qi. Tuldok. Hindi maitago ang aking depresyon. Hindi napigilan ni Jiang Chen na i-click ang kanyang dila. Ang lakas at talento ni Feng Qi na ito ay nasa half-step nebula level sa loob ng 3,000 taon. Mukhang malayo pa ang kanyang daan patungo sa tagumpay. Oras na para umalis, sabi ni Jiang Chen, at mabilis na umalis ang dalawa sa hukay. Gayunpaman, ang malaking espasyo at oras ng kamatayan ay nagsimulang lumiit ng tuloy-tuloy. Wala sa kanila ang nakakita ng eksenang ito. Pagkatapos umalis sa Fengyan Ancient Land, nagpaalam si Feng Qi kay Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng labanan na ito, maaari na tayong ituring na magkakilala. Kuya Jiang, magpaalam na tayo. Kung tayo ay nakatadhana, magkikita tayo sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Feng Qi, tumalikod at umalis, at ang Qintian sword ay itinuturing din na isa, sa kanya. Mahusay na ani, naging sulit ang paglalakbay na ito. Sa likod ni Jiang Chen, Shen Luo, Yellow Udi at iba pa ay puno rin ng pag-asa. Sa wakas ay natupad nila ang mga inaasahan at nilisan ang nakakatakot na sinaunang lupain ng usok ng beacon. Nagagawa kong tumakas mula sa dagat ng pagdurusa sa pagkakataong ito, lahat salamat sa mga ninuno ni Jiang Chen. Mangyaring tanggapin ang aming pagsamba. Lumuhad si Yellow Udi, at lahat ay lumuhad din. Pumangon ka, hindi mo talaga kailangang maging ganito, Xifye, naalis na ba ang sumpa ngayon? Seryosong tanong ni Jiang Chen. It's lifted, it's really lifted. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa clan, na ang kaluluwa ng aming mga ninuno ay dumating upang tulungan kaming malutas ang aming mga pagdududa. Salamat, Ninuno Jiang Chen. Kung hindi dahil sa iyong dakilang kabaitan, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Aabuti ng higit sa 1 buwan bago marilis ang selyo, ito ay tulad ng isang tanikala, nakakandado sa amin ng matatag, ang ninuno ni Jiang Chen ay ang nagbukas ng mga tanikala para sa amin. Sabi ni Yellow Udi kasama ang kumpiyansa. Mabuti naman. Nakangiting tumanggo si Jiang Chen. Sa hinaharap, kung gusto mong umalis sa Kaimexing, walang magiging hadlang. Masaya rin si Jiang Chen para sa kanila. Oo, Ancestor Jiang Chen, binuhay namin ang aming kabaitan, haha, maaalala ka namin magpakailanman. Ngayon nararamdaman ko na malapit nang masira ang lakas ko. Sabi ni Yellow Udi na may nagliliyab na mga mata, at ang kanyang pananabik ay hindi masabi. Tuldok. Matapos tanggalin ang selyo, ang kanilang lakas ay maaaring lumago ng baliw. Ang libu-libong taon ng pang-aapi sa wakas ay ganap na may luluwag. Kung iisipin, ang sumpa ay dapat na nauugnay sa ginintoang katawan ng batas, o ang selyo na nakatatak sa core ng bituin, ngunit hindi ito mahalaga. Hindi na kailangang sampe ng angkan ng Qingmang. Ang kanilang kinabukasan ay magiging ito ay malawak. Hahaha, mukhang magiging mas maluwalhati pa ang iyong Qingmang clan sa hinaharap. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Salamat sa dakilang kabaitan ng ninuno ni Jiang Chen, upang magpasalamat sa iyo. Mangyaring sundan kami pabalik sa angkan at tanggapin ang mga tagubilin ng lahat ng aming mga angkan. Tuwang-tuwang. Sabi ni Yellow Udi. Umiling si Jiang Chen. Marami pa akong gagawin, kaya hindi na ako pupunta doon sa pagkakataong ito. Kapag may oras ako sa hinaharap, babalik talaga ako para makita ka. Sa kui mo, natagpuan ko ang hinahanap ko nang wala, tulong mo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ang mga tagumpay ay magkapareho, naniniwala ako na palagi kayong magiging kaibigan ko. Medyo nadismaya si Yellow Udi sa mga salita ni Jiang Chen, ngunit puno pa rin ng pagnanasa ang kanyang mukha.
Sa kasong ito, Ninuno Jiang Chen, hindi kita pipilitin na manatili. Sa tuwing gusto mong bumalik, ang aming Qingmang clan ay naghihintay sa iyo anumang oras. Hanggat ikaw ay nangangailangan, ang aming Qingmang clan, kasama ang lahat, ang lakas namin, tiyak na gagawin ito para sa iyo. Ang mga ninuno ni Jiang Chen ay handang dumaan sa apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Panipi. Seryoso ako, Chief Ye, magpaalam na tayo. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang kamay at tumingin kay Chen Luo, at silang dalawa ay sumakay sa Kenglan Divine Boat. Lumilipad sa langit. Paalam sa Ancestor Jiang Chen. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng miyembro ng angkan ni Ye Luo Diu, tumangala sa langit, puno ng pagkamangha ang kanilang mga mata. Tandaan, ang ninuno na si Jiang Chen ay ang tagapagligtas ng ating angkan ng Qingmang. Mula ngayon, walang makakalimot sa kanyang pinagmulan. Maaari mong piliin na umalis at lumabas upang maghanap ng mga pagkakataon, ngunit huwag kalimutan na ang ninuno na si Jiang Chen ang nagbigay sa atin ng kahulugan ng buhay, hindi natin dapat kalimutan na ang ating mga sumusunod ay palaging mas mataas kay Kuimo. Pulong ni Ye Luodi. Patriarch, pwede na tayong umalis dito, wala ka bang planong ilipat ang buong angkan? Ang planetang Kuimo ngayon ay hindi na Kuimo planeta noong umiral ang ating mga ninuno. Mahirap na tayong mabuhay dito, parang nasa loob tayo ng langit. Ang kapaligiran napakasama, at ilang miyembro ng tribo ang mawawalan ng buhay. Sabi ng isang tao na may gulat sa mukha. Hindi tayo aalis, dahil dito tayo isinilang. Kung aalis tayo, saan ang ating mga ugat? Bahagyang ngumiti si Ye Luodi. Hindi iniisip ng isang anak na pangit ang kanyang ina, at hindi iniisip ng aso na mahirap ang kanyang pamilya. Maaari kang umalis at maghanap ng mas malawak na kalangitan, ngunit huwag kalimutan na ito ang palaging magiging tahanan ng ating angkan ng Qingmang. Ito ay palaging magiging. Ang mga salita ni Ye Luodi ay nagparamdam sa lahat ng parehong paraan at ito ay nagbibigay inspirasyon. Ang isang mabuting tao ay may mga ambisyon sa lahat ng direksyon, sige. Kung may gustong umalis, hinding-hindi kita titigilan, tandaan mo, umuwi ka ng madalas. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Ye Luodi, maraming anak ng angkan ng Qingmang ang lumuhad sa harap ni Ye Luodi at yumuko ng mariin sa sandaling ito. Namatay lahat ang mga kapatid ko sa digmaang ito, Patriarch, wala na akong dapat ikabahala. Mula noon ako ay gumagala sa buong mundo. Gayunpaman, sa aking pagbabalik sa araw ng tagumpay, tiyak na mag-aambag ako sa aking Kuimo Star at gagawing mas maganda at mas angkop ang ating Kuimo Star para sa ating mga tao. Survive here. Panipi. Patriarch, I want to see the outside world. Please take care of the elders at home. Goodbye. Panipi. Clan Leader. Nang makitang isa-isang umalis ang mga miyembro ng clan, medyo nalungkot si Ye Luodi, ngunit walang makakapigil sa kanila. Iyon ang kanilang kalayaan, ang kanilang pananabik sa buhay, at ang kanilang paggalang sa buhay. Panahon na para magkaroon ng isang try, oras na para makita ang outside world. Para sa kanila, ang dating Kuimo Planet ay isang kulungan lang, isang lugar na ayaw nilang manirahan. Kung hindi dahil sa buhay, baka maraming tao ang umalis. Itong nakakatakot na lupain ng dilaw na buhangin, itong tigang na lupain, ay nakakulong ng napakaraming kaluluwa. Hindi magtatagal ay lalayo na ang mga tao sa angkan at iiwan ang Kaimixing. Ngunit para kay Ye Luodi, ang kanyang bayan ay, mahirap na umalis ka na. Sa Kenglan Divine Boat, sinabi ni Jiang Chen na may mapait na tingin. I'm sorry for making you worry. Sa susunod huwag ka nang magsipag. Hanggat nakikita-kita, makontento na ako. Gayunpaman, napakaraming bagay sa mundong ito na hindi natin makontrol. Ang lakas ng tao ay minsan mahirap. Hindi ka tagapagligtas, at maaaring hindi mo kailangang iligtas ang mundo. Panipi. May bahid pa rin ng hinanakit sa mga mata ni Chen Luo. Pagkaalis ni Jiang Chen, napakahirap para kay Chen Luo. Bawat minuto at bawat segundo ay medyo pahirap. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ni Jiang Chen sa buhay at kamatayan ni Chen, ngunit ito palagi siyang nasa malayo. Wala siyang maitutulong, at hanggang sa sandaling lumabas si Brother Jiang Chen ay sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Okay, ipinapangako ko sa iyo, sa pagkakataong ito, sabay tayong pupunta sa lupang ninuno ng pamilya Chen.
Panipi. Ngumiti si Jiang Chen, napakalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha, at nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Bagamat hindi masyadong malakas si Chen Lu ngayon, walang alinlangan na ang kanyang talento ang pinakamalakas, at ang lupaing ninuno ng pamilya Chen, siya ay espesyal na pinili, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Natural na nauunawaan ni Jiang Chen ang iniisip ni Chen Lu, at naiintindihan din ni Chen Lu ang hitsura sa mga mata ni Jiang Chen. Gayunpaman, napakaraming alalahanin niya ngayon. Walang inaasahan si Chen Lu mula sa kanyang kapatid na si Jiang Chen, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay higit pa, siya ay nasisiyahan kung makikita niya si Brother Jiang Chen araw-araw. Brother Jiang Chen, saan tayo pupunta ngayon? Dapat ba tayong bumalik sa pamilya Chen ng direkta? Panipi. Tanong ni Chen Lu na may kita sa mukha ng kagalakan. Punta muna tayo sa datang. Sabi ni Jiang Chen na may seryosong ekspresyon. Alam ni Chen Lu na palaging iniisip ni Brother Jiang Chen ang katotohanan na si Tang Wan ang sentro ng pangangalap ng impormasyon para sa buong dinastiyang Tang, kaya noon pa man ay umaasa siyang makakuha ng ilang mga lihim mula kay Tang Wan. Higit pa rito, nagkaroon ng kasunduan si Jiang Chen kay Tang Wan noon. Bagamat naantala ito dahil sa biyahe ni Kui Moksang, hindi pa huli ang lahat para bumalik si Jiang Chen ngayon. Kung makukuha niya ang balita tungkol kay Fenger, iyon ay ang pinakamalaking pakinabang ni Jiang Chen. Okay. Kahit saan pumunta si Brother Jiang Chen, sasamahan kita. Tumango si Chen Lu, nakangiting parang bulaklak. Kung tutuusin, malayo pa ang mararating sa Tang Dynasty, at aabutin ito ng 2 o 3 araw. Sa oras na ito, kailangan lang ni Jiang Chen na patatagin ang kanyang lakas. Ang pinakamahalagang bagay ay gusto niyang muling hubugin ang Tianlong espada. Ang Qin Tian sword ay itim na kamatayan. Huwad mula sa ginto, ito ay lubhang nakakatakot at matatawag na pinakamalakas na sandata sa mundo, isang banal na sandata para sa mga nasa imperial na kaharian, ngunit wala nang higit pa doon. Ngayon na ang Tianlong sword ay dumanas ng kaunting pinsala, ang pinakamalaking layunin ni Jiang Chen ay gamitin ang itim na ginto upang muling itayo ang katawan ng Tianlong sword. Matapos makapasok sa Futu Prison Palace, ang Kenglan Divine Boat ay kinokontrol ni Chen Lu, at si Jiang Chen ay nagsimulang pekay ng Tianlong sword ng buong puso. Talagang napakahirap ng Black Death Gold. Sinubukan ni Jiang Chen na gamitin ang Sky Dragon sword para tingnan ang Black Death Gold, ngunit hindi ito gumagalaw. At saka, medyo nasira pa rin ang Sky Dragon Sword. Nakakatakot talaga ang taong ito. Isinakripisyo ni Jiang Chen ang 5 Elements Divine Fire at nagsimulang pekay ng Black Death Gold. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Black Death Metal ay muling nahayag. Ang 5 Elements Divine Fire ay walang kapangyarihang harapin ito sa oras na ito, na naging dahilan ng labis na pagka-depress ni Jiang Chen. Ano ba itong taong ito? Kahit na ang 5 Elements Divine Fire ay hindi kayang pinuhin ito. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sa desperasyon, nakaisip si Jiang Chen ng isang plano. Masusubok lamang niya ito gamit ang 5 pinagmumula ng kulog sa kalangitan. Ang walang katapusang pambobomba ng pinagmumula ng kulog sa kalangitan, kasabay ng pagpapanday ng 5 elemento ng banal na apoy, pagkatapos ng kalahating araw, itong itim na ginto, sa wakas nagsimula itong matuno. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Magiging biro kung hindi niya matuno ang itim na ginto. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsisikap, ang Tianlong sword ay sa wakas ay unti-unting pinagsama ni Jiang Chen, at ang Black Death Gold ay ginawa dito, na ginawa itong mas nakakatakot at hindi masisira. Ang martilyo ni Jiang Chen ay patuloy na tumatama sa Tianlong sword, at ang itim na ginto ay unti-unting nahuhubog. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagmamartilyo, sa wakas ay nakuha nito ang orihinal na hitsura ng Tianlong sword. Sa kabutihang palad, ito ay si Jiang Chen. Kung ito ay ibang tao, hindi niya matutunaw ang Black Death Gold, na magiging hindi komportable. Maging si Jiang Chen ay kailangang gumamit ng malaking lakas para mapeke ang Black Death Gold. Ang pagtempere ng oras, 5 antas ng makalangit na kulog, 5 antas ng makalangit na apoy, paulit-ulit na sinusubuan ng Tianlong sword, ang itim na ginto ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na itim na liwanag, na may isang dampi ng ginto, ang Tianlong sword ay muling nagpapakita ng walang katapusan nito, kapangyarihan at kapangyarihan, alindog.
Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword. Nandoon pa rin ang Heavenly Dragon, at ang espada ay tila isinilang na muli. Ang nangingibabaw at malakas na pakiramdam ay hindi mas mahina kaysa sa Qintian Sword noon. Sa pagkakataong ito, ang puso ni Jiang Chen ay mas nabigla. Kumpara sa mga imperial na sundalo, ang kasalukuyang Tianlong Sword sa wakas ay nagbigay sa akin ng malaking sorpresa. Tianlong Sword. Umungol si Jiang Chen, at ang itim na dragon ay umindayog at direktang itinuro sa kalangitan. Sa universo, isang itim at kulay gintong dragon ang tila nagmamadaling lumabas sa walang katapusang mundo, na nangingibabaw na parang bahaghari. Hahaha, tapos na. Tuwang-tuwa si Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, kahit na humarap siya sa isang totoong nebula-level powerhouse, malamang na hindi siya makakatakas. Nang lumabas si Jiang Chen sa Buddha Palace, nasa mabituing kalangitan na sila sa kabila ng Changchengxing. Sa wakas nakarating na, puno rin ng pananibik si Chen Lo. Kung ikukumpara sa solemna at malungkot na ekspresyon ni Jiang Chen, mas nakaramdam siya ng kahihiyan tungkol sa pagiging malapit sa bahay. Matapos ang mahabang panahon na malayo sa bahay, mamimiss mo pa rin ang tahanan, lalo na pagkatapos na maranasan ni Kui Muxing ang mahabang panahon ng malupit na kapaligiran, pakiramdam mo ay ang iyong bayan ang pinakamaganda. Datang, ako, si Jiang Chen, ay bumalik muli. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Kailangan pa rin nating mag-ingat kung tutuusin. Tiyak na hindi susuko ang pamilya Zhou. Napakalakas nila sa pamilyang Tang. Nawalan ng buhay si Zhou Haoran sa ating mga kamay. Tiyak na hindi tayo pababayaan ng pamilya Zhou. Chen. Lu sabi sa malalim na boses, seryosong seryoso. Alam ko. Humanap ka na lang muna ng mapagpahingahan at huwag mong hayaang malaman ng pamilya Zhou. Hahanapin ko si Tang Wan. Sabi ni Jiang Chen. Mag-ingat ka. Babala ni Chen Lu. Sa oras na ito, mas mabuting mag-ingat. At saka, kung si Jiang Chen ay pupunta mag-isa, tiyak na magiging mas kalmado siya. Ngunit ang pagsama sa kanya ay tiyak na magiging isang pabigat. Ang kanyang lakas ay sa star level lang. Nasa ikawalong level peak lang siya. Kapag hindi sinasadyang madiskubre siya ng iba, ay duwit nito si Kuya Jiang Chen. Oo, tumango si Jiang Chen, at napunta silang dalawa sa ilalim ng Tang Dynasty. Dumiretso si Jiang Chen sa HSBC para kumuha ng litrato. Pagbebenta ng negosyo. Gayunpaman, kumalma siya at nagsuot ng sombrero. Maraming naglalakad sa kalsada, at walang pumapansin sa kanya. Pagdating sa HSBC Auction House, kumuha si Jiang Chen ng Great Return Bill at iniabot ito sa clerk sa ang auction house. Pumunta ka kay Gong Liancheng. Hindi ka dapat kwalipikadong mag-auction ng ganoong mahahalagang bagay. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Oo. Nagmamadaling pumunta ang clerk para hanapin si Gong Liancheng. Hindi nagtagal, sumugod si Gong Liancheng, natatakpan ng alikabok. Pwede bang magtanong, sir? Seryosong tanong ni Gong Liancheng. Dalhin mo ako sa iyong master. Narinig kaagad ni Gong Liancheng ang boses ni Jiang Chen, at ang kanyang buong katawan ay nanginig, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso sa isang sandali. Okay, sir, sumama ka sa akin. Dinala ni Gong Liancheng si Jiang Chen sa likod bahay. Where have you been, sir? Hinahanap ka na ng pamilya Zhou. Sir, mas mabuting mag-ingat. Sabi ni Gong Liancheng sa mahinang boses na may seryosong mukha. Labis din siyang nag-aalala sa kanyang puso. The Zhou families ang mga especially iya ay nasa buong Tang Dynasty, kung alam ito ng pamilya Zhou, tiyak na magiging kalaban nila ang kanilang HSBC auction house. Huwag kang mag-alala, may sasabihin ako sa iyong Panginoon at pagkatapos ay aalis na ako rito. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Wala akong ibang intensyon. Sana ay hindi ka mabigla, Ginoo. Sabi ni Gong Liancheng, inakay si Jiang Chen sa lugar kung saan nila tinanggap ang mga bisita. Hahanapin ko ngayon ang panganay na babae. Pagpasensyahan niyo na po, sir. Pagkaalis ni Gong Liancheng, bago pa siya makainom ng tsaa, gaya ng inaasahan, lumitaw si Tang Wan sa silid. Sir, napakalaking pagpapala pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Marahan nang umiti si Tang Wan, na may makahulugang lasa sa sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, napakaganda rin ng mukha niya. Akala niya noon ay tatakas si Jiang Chen.
Tutal, nabaliw na ang pamilya Joe sa paghahanap sa kanya. Ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na bumalik. Tila ang bagay na ito ay naging lalong seryoso, grabe. Isang pagpapala na makitang muli si Miss Tang Wan. Mahinang sabi ni Jiang Chen. Sa tingin ko ay dapat malaman ni Miss Tang ang layunin ng aking paglalakbay. Natural lang iyan. Itataya ang iyong buhay upang bumalik sa dinastiyang Tang, paano ko hindi malalaman? Sir, mayroon kang magandang ugali, ngunit ipinapayo ko sa iyo. Mas mabuti na huwag na lumitaw sa datang. Pagkatapos ng opinyon ngayon sa pagitan mo at sa akin, umalis ka sa lalong madaling panahon, kung hindi, maiiwasan mong masangkot sa gulo. Ang pamilya Joe ay hindi madaling guluhin. Bagamat ako, ang HSBC Auction House, ay hindi natatakot sa kung kaaway ka ng pamilya Joe, natatakot ako na mahirap pa rin. Ngumiti si Tang Wan na parang bulaklak at mahinahon at hindi nagmamadali, ngunit nang lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, si Jiang Chen. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na may pakialam pa rin siya sa buhay at kamatayan nito, pero ang talagang mahalaga sa kanya ay marahil ang elixir na nasa kamay niya. Isulat mo pa ang mabubuting hangarin ni Miss Tang. May balita na ba? Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen at seryoso ang boses nito. Itinaya niya ang kanyang buhay at pumunta rito para hindi maabyutan si Logan. Mukhang sobrang kinakabahan si Sir. Ang kayang ipagsapalaran ng sarili niyang buhay para pumunta rito ay nagpapakita na ng kanyang sinseridad. How dare I hide it? Puno ng kalabuan ang mga mata ni Tang Wan. Sir, please sit down. Please listen to me. Ngayon, may magandang balita at masamang balita. Hindi ko alam kung alin, sir, ang gusto mong marinig. Naging seryoso rin ang mukha ni Tang Wan, at ang kanyang namumula ang mga mata. Tingnan mo si Jiang Chen. Magandang balita. Sabi ni Jiang Chen. Ang magandang balita ay nakatanggap ako ng ilang balita hindi pa lang, ibig sabihin, ang Jiang Feng na hinahanap mo ay lumitaw sa listahan ng mga pumatay. Sa oras na iyon, nagdulot ito ng sensasyon, mahinang sabi ni Tang Wan. Tuldok. Ang killer list. Kung gayon nasaan na siya? Gumalaw ang puso ni Jiang Chen, ang kanyang mukha ay sobrang seryoso, mahigpit silang nagyakapan, at tinitigan si Tang Wan na may kumikislap na mga mata. Kung gayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang masamang balita. Bamantong hininga si Logan. Stop pretending, what is going on? Bad news, what on earth is it? Lalong naging malungkot ang mukha ni Jiang Chen. Bad news, bad news. Sana hindi ito ang kamatayan ni Fenger. Kung oo, ang buong ang Ether Star Territory ay tiyak na mapapahamak. Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Ang masamang balita ay ang taong ito ay hinabol ng Yu Clan, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Sinasabing nahulog siya sa Great Death Time and Space, na siyang tinatawag na Black Hole. Maging ang Yu Clan na humabol muntik na siyang mawala ng sabay. Seryosong sabi ni Logan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Jiang Chen ay sobrang lamig, at ang kanyang buong pagkatao ay naging parang hamog na nagyelo. Sa isang iglap, naramdaman ni Tang Wan na ang kanyang paligid ay tila isang walang katapusang ice cellar. Ang ekspresyon sa mukha ni Jiang Chen, talagang nakakatakot.